Narito ang mga ulo ng balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadala sa 32nd APEC or Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea para isulong ang mga interes ng Pilipinas sa ekonomiya at kalakalan. Land Transportation Office pinag-iingat ang publiko sa kumakalat na scam na gamit ang Peking Portal website at Peking traffic violation. Mga ambassador mula sa iba't ibang bansa naranasan ng kultura at tradisyon ng Cordillera Region sa Philippine Experience Program. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Pagkatapos ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, dadalo naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 32nd APEC o Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea. Gaganapin ang APEC Summit mula October 30 hanggang November 2. Pabalik na ng Pilipinas ngayong gabi si Pangulong Marcos mula sa Kuala Lumpur para sa opisyal na tanggapin ang chairship ng Pilipinas para sa 2026 ASEAN Summit. Nakatuon ang atensyon ng Pangulo sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa linya ng ekonomiya at kalakalan. Hangad din aniya ng Pangulo na mapalalim ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kapwa-miyembro ng APEC. Pagtitibayan din ng Pilipinas ang suporta nito sa pananaw ng APEC na maging bukas, maunlad at dynamic ang Asia-Pacific region. Inaasahan namang mabubuo sa APEC Summit ang APEC Leaders Declaration, gayon din ang tatlong pahayag ng grupong kaugnay ng Artificial Intelligence, Demographic Change at Cultural at Creative Industries. Magtatalumpati si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit kung saan makakausap niya ang mga negosyante at policymaker kaugnay ng kalakalan at teknolohiya sa rehiyon. Dadalawin din ng Pangulo ang Filipino community sa Busan kung saan nakatira ang mahigit 70,000 na Pinoy. Bukod dyan, magbibigay galang si Marcos sa mahigit 7,000 sundalong Pinoy na lumaban sa Korean War sa isang wreath-laying at tree planting ceremony sa UN Memorial Cemetery. Nagbabala ang Land Transportation Office sa publiko tungkol sa kumakalat na Peking Land Transportation Management System o LTMS portal website na ginagamit para sa panloloko. May napabalitang scam kung saan makakatanggap ang biktima ng text message na nagsasabing huhulihin o meron silang traffic violation. Kasama sa text message ang link na magdedirekta sa Peking LTMS portal website. Ayon sa LTO, ang Peking website na ito ay isang uri ng phishing scam na layuning nakawin ng personal na impormasyon ng biktima. Paalala ng LTO, pumunta lang sa opisyal na Facebook page at website ng ahensya o di kaya'y sa opisyal na website ng LTMS portal na portal.lto.gov.ph. Kung makakatanggap naman ng kahinahinalang text, agad itong i-report sa action.spot sa numerong 0929-292-0865. Sa balitang probinsya naman, na-experience ng mahigit 100 piling turista kabilang ang ilang ambassador mula sa ibang bansa ang pamumuhay, kultura at tradisyon ng Cordillera Administrative Region. Ayon sa Department of Tourism, pinangunahan ni Secretary Cristina Garcia Frasco ang delegasyon ng mga bisita na namasyal sa ilang lugar sa rehiyon. Sa lalawigan ng Benguet, naranasan nila ang pag-aani ng gulay mula sa mga bukid sa munisipalidad ng Baguias at pamimitas ng bulaklak sa Atok. Naranasan din nila ang mamalengke sa Baguio City Public Market, pagtikim sa mga kilalang lutuing Cordillera sa Itogon at sa Camp John Hay at dumalo sa Cordillera Festival of Festivals. Sa Mountain Province, namitas sila ng gulay sa salad farm ng Bauco at naranasan ang mga katutubong sayaw at ritual sa makasaysayang Mount Data Hotel. Ilan lamang ito sa mga aktibidad ng Philippine Experience Program Cordilleras mula October 23 hanggang October 25. Kinatuwa ni Thailand Ambassador Makawadi Sumitmore ang pagkakapareho ng mga katutubong tradisyon dito at sa kanyang bansa tulad ng musika. Nakitaan naman ni Vietnamese Ambassador Lai Tai Binh ng potensyal ang Cordillera Region para maging pasyalan ng mga kapwa Vietnamese na negosyante, artist, mananayaw at turista. Para naman kay Akiko Endo, asawa ni Japanese Ambassador Kazuya Endo, magugustuhan ng mga Hapones ang tapoy or rice wine ng Cordillera na katulad ng kanilang sake. Ilan pa sa mga lumahok sa pamamasyal sina Bangladesh Ambassador Muhammad Sarwar Mahmud, Sri Lanka Ambassador Dr. Chanaka Harsha Talpahewa, at mga kinatawan mula sa Malaysia, Cambodia at France. Ayon kay Frasco, layunin ng Philippine Experience Program na ipromote sa mga banyagang turista ang kultura, tradisyon at pamana sa bawat lugar ng bansa at ipalaganap ang pagmamahal sa bayan ng bawat Pilipino.
At sa balitang pangkalakalan, pumirma ang ASEAN at China ng kasunduang magpapalakas sa ACFTA or ASEAN-China Free Trade Agreement sa katatapos na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakasaksi sa pirmahang tinaguriang ACFTA 3.0 Upgrade Protocol sa pangunguna ni Malaysian Trade Minister Tengku Safrul Aziz at Chinese Commerce Minister Wang Wentao. Ayon sa Malacanang, patunay ito ng lumalalim na pagsisikap ng ASEAN at China tungo sa kaunlaran at pagkakaisa sa rehiyon. Sakop ng ACFTA ang mga patakaran sa kalakalan at kooperasyon habang pinapalawak ng upgrade protocol ang kooperasyon sa kompetisyon, pagprotekta sa mga consumer, digital at green economy, at partisipasyon ng mga micro, small at medium enterprises. Ang upgrade protocol, ang ikatlong version ng ACFTA, isa sa pinakamalaking free trade zone sa mundo. Samantala, patuloy ang negosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos para makakuha ng exception sa reciprocal tariff para sa mga piling produktong ine-export ng bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, gustong tiyakin ng Pilipinas na maprotektahan ang ilan sa mga produkto ng bansa tulad ng niyog, asukal at semiconductors. Batid naman nilang may issue sa kalakalan ng kailangan masusing pag-aralan at pag-usapan para masigurong hindi maapektuhan ng ibang produkto. Isinusulong ng Pilipinas ang tariff exemption matapos magpataw ang US government ng malaking reciprocal tariff na hanggang 40% sa iba't ibang bansa. Noong August 27, pinatawan ang mga export mula sa Pilipinas ng 19% na taripa na bahagyang mas mababa sa naunang 20% na itinakda ni US President Donald Trump. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, magiging dahilan ng mga taripang ito para palawakin ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN. At iyan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin mo lang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 58 araw na lang, Pasko na. Ang mabuting pakikipagkapwa ay nagsisimula sa bukas na pag-unawa. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.